Ayan na, magandang buhay. Nagpapakain po kami ng fish. Oh, matakaw na po sila. Kakahagis ko lang. Wala pang 1 minute. Naandyan na po sila para kumain. Ang ating mga ayungin. Oh, ang bibilis po nila. Parang mga kidlat. Pag malaki na, bibingwitin natin. Tuturuan ka ni Papa mag-fish, na? Na? Ba't ang sarap-sarap mo na ako? Huh? Ba't ang sarap-sarap nito? Titigas po ang mga katawan nito. Ayan, no? Itong aking baby ito. Ano daw? Fish. Oh, yung fish. Ayan. Kumakain nga sila ng food. Ayan, oh. Ang dami nila, oh. Takaw. Sana mabilis pong lumaki. Ha? Baka. Oh. Ayan o mga ka-farmer. Pinag-iisipan ko kung magdadagdag pa ako kasi napaka-county pa po. Actually, more than a meter na po ang lalim nito. Siguro by average, baka nasa mga 1.5 meter na. Dun. Ngayon, Dun. opo. Ngayon, yun nga ang sabi ko, 25 per cubic meter. Sabihin na lang natin ito na nasa 1,000. Pero mas malaki pa po ito sa 1,000 is 25,000 na po yun. Yung tilapia naman natin is 3,000 lang. So hindi naman po ganun kalaki ang kakainin nilang space. At silang dalawa lang ang aalagaan natin. Decide na ako at baka mapahamak pa tayo sa bangos. So ayun po, ayungin, red tilapia, and ulang. Yung ulang hinihintay ko pa po, may down payment na yon. Oh, fish. Ngayon, parang konti pa po. At ako'y ayoko din namang magsisi nga dahil baka mamaya after 2 or 3 months na ima-market na natin, sabihin natin sayang, kulang. At sabihin mo na sayang pala, dapat dinagdagan na natin. So malamang sa malamang ganun ang mangyayari. Kasi ito, marami po ang kakailanganin mo para makapag-produce ka ng 1 kilo. Hindi kagaya ng tilapia, pag napalaki mo na 2 piraso, 1 kilo ka. Ito, mga papalo ito ng 10, 8 piraso. Mahigit pa siguro. Yun po kasi ang marketable siguro mga 10 to 12, 8 to 12, sabihin mo na 1 kilo. Yun, magandang ano na yun, size. So I think we need more. Maybe around 7 or 5 to 7,000 pieces. Pwede na po siguro, ano. Kaya ayun, try natin kontakin. Kasi yung sa Laguna, yung una kong kinuhanan, nakikiusap sa akin. Parang siyempre hindi ko nakitaan kasi ng gilas yung isda na galing doon. Siguro dahil sa biyahe. Yung nga sabi ko sa kanya, tol, siguro ang haba kasi ng biyahe. 6 na oras halos. Samantalang itong galing po ng Laguna sa Bae, inabot lang po ng 3 hours. Less than. So, oo. So, mas maganda. Tapos nakitaan kaagad natin ito ngayon, yung bagong dating, kumakain po. Parehas lang naman po ang pinanggalingan na lake niyan. Kaya, ayun. Kaya lang, isa din sa pinag-iisipan ko, baka yung galing naman doon sa Laguna, sa Bae, ayun po yung mga sinasabi niya kasing kinoculture Yung sa galing naman ng Rizal ay talagang wild galing Laguna Lake. So medyo hati ang ang aking pag-iisip dahil pero siguro parehas lang naman sila, no? Same lake Medyo mahahaba, magkaibang itsura, medyo maitim. Because siguro dahil sa na din medyo payat kasi yung dumating din nung isang araw. Pero sana bumilog mga farmer at alam kong ayungin kasi medyo tilapia tilapia shape, 'di ba? Hindi pa haba. So, yun po ang isa sa mga inaano natin. Ang dami sa ilalim. Kikita po ninyo, nagro-roam sila. So, hagisan natin ng marami-rami para makakain din po yung iba. Ayun dami, kumikislap yung ilalim. Marami po.
So at least may pagkain. Ayan dami. Naandoon. Hindi niyo masyadong makikita pero ayun na po. Ayun na, kakain na. Parang hindi sila masyadong umaangat, parang naiilang umangat. Pero pag once na may umangat na po, sunod-sunod naman. Oh, 'di ba? Kita niya? Parang nag-aantay lang na may umangat. Sunod-sunod naman po yung pag-angat. Ayan, sunod-sunod na 'yan. Oh, kaya angat. Oh, sige na. Angat, madami sa ilalim. Ayun, no? Sunod na 'yan. Oh. Sila. Bird. Sila. Bird. Oo. Ano daw, Choy? Ba't ang taba-taba mo na agad? Ba't ang taba-taba mo na agad? Yun. Oo. Bababa ka, wala kang ano. Punta kay Papa. Ay kay Lolo. Mamimingwit ito, tingnan niyo. Mamimingwit siya. Wala na naman yung ano. So, dito tayo. Ayan. Dito tayo. Marami din dito. Dito ko sila unang sinanay pero naandun na po sila. Nagano na. Tingin ko ano na lang medyo pasensya na lang talaga sa tropa at sa tingin ko doon ako kukuha sa syempre doon sa nakitaan natin ng mas maganda ang performance kahit another 5,000 siguro pwede na. Hagis na natin to para marami ang pati yung red tilapia. Matagal nilang kakainin yan, babalik-balikan nila. Para matawag pa po yung mga kung meron man doon, puntahan na dito. Naamoy naman nila yan. Naamoy po nila. Kaya lang talagang hindi ganun ka-aggress. Matagal pa tayo mamimingwit, nak. Matagal pa. Ay, yan na yung red tilapia Di ko nga alam kung dadagdagan ko pa ba yung red tilapia ko or tama na yon. 3 piso. Kung 350 siguro isang libo lang pwede na pandagdag kasi 3,000 lang yan napakaluwag po sa 3,000 kung ito lang 3,000 lang ilalagay natin, di ba? Mamaya pag naglakihan na magsisisi tayo, kulang ang nilagay natin. Hindi ko pa alam kung magbi-breed agad yan. Yan ang natin, kulang natin. Hindi natin masyadong alam kung alagaan, just like tilapia, pero yung characteristics nila hindi ko po alam kung gaya sila ng tilapia na magbi-breed agad. Ayun, takaw. Farm. Tingnan natin kung may feed support. 3 sakong tagal na nilang uubusin yun. Feeds support and natural food. Ayan. Gagawa ko ng stick at underwater ulit tayo. Gi-enjoy akong makita sila sa ilalim Ayan, kanina pa po kami nagmumuni-muni dito. Si Bebe, sabi ko, ano Bebe, dagdagan pa natin. Sabi niya mas gusto ko yung huling delivery. Kasi nga, ayun, kumakain, mas malalaki. At mas masisigla. Tapos sabi niya mag-order ka na rin ng bangus kasi meron din bangus yung mga yon. Sigurado ka ako sa bangus? Sabi niya bahala na kung tingnan niyo naman kung gaano ka-supportive ang aking kabiyak. O sige, mag-message na ako kako. So another 5,000 and 1,000 bangus siguro lang. Okay na yun. At lalarga na tayo. Tapos ulang na lang ang ating yung ulang namang darating, hindi na kayang kainin yon dahil 3 inches na yon. 2 to 3 inches, 2.5 to 3 inches na po ang lalaki ng mga ulang na yon. So ano na yun, actually juvenile, pa-breeder na rin. Kaya okay na siguro. At least
You have three kinds of fish, di ba? Ayungin, red tilapia, and bangus. Kung hindi natin alam, maselan kasi ang bangus, alam ko eh. Sa mga fish cages, alam ko ini-aerator pa yan pagka ano, medyo ano po talaga, bantayin. Pero siguro sa 1,000 hindi naman sila kakapusin sa oxygen dito. At kung ano man ang mangyari, at least may go signal tayo, hindi tayo masisisi, di ba? Actually gusto ko rin naman talaga subukan, kaya lang sabi ko nga baka too much, di ba? Pinagbigyan na tayo sa ayungin, maglalagay ka pa ng bangus, pero tingnan na lang natin kung 1,000 gusto naman ni Bebe, kasi parang inaano niya, huwag namingwit nga naman, exciting. Alam niyo naman wala naman tayong ibang libangan dito kundi yan, ibon and fish pond, halaman. So tingnan natin, message ko si tropa kung meron. Actually panahon po ng ayungin ngayon kaya napakaraming fingerlings, pero para na overfish nga daw kasi kinukuha na po agad kahit maliliit pa. Sabi ko sayang ano, hindi nila mapalaki talaga. Ang dami pong mga reels ngayon na mapapanood kayo na naghuhuli sila ng mga ayungin. Kaya lang halos ganito kalalaki kinukuha na nila. O yun lang ang ano po, ang catch doon. Kaya tayo naman magpapalaki tayo dito, 'di ba? Sana yun ang goal natin. Pero mukha namang okay dahil kumakain naman po, masigla. Kita nyo naman po, walang tigil, maya't maya may kumakain. Ibig sabihin ano sila, ang isda po hindi kakain pag masama ang pakiramdam. Tandaan nyo yan. Kahit nasa aquarium yan, nasa fish pond yan, pag hindi po kumain, isa sa mga senyales talaga, pagka matamlay ang kain, medyo kakabahan ka pag nagtitilapia po kayo. Ganun din ang ganun din siguro yan, 'di ba? So, ito naman masigla at kumakain. Kita nyo naman sa mga langoy nila, sisigla nila. So, ayos. Very good. Dito lang ako naghahagis kasi at least pala malaman nila na dito ang kantin. Doon pala yung kusina kaya doon tayo. Ano naman yan umiikot naman sila nagro-roam sila. So pag nakita nila na andito yung pagkain nakatambay, dito sila babalik-balik. Matalino ang isda matitrain natin yan. Ayan tingnan nyo. Masigla. So after a month, excited na ako. Yung mga maliit akong hook na parating, meron na akong maliit na tansi. So subukan natin kung after a month ba medyo lumaki ba, kasi halos sa 2.5 inches po ang haba Problema na lang is medyo pahaba siya, pero pag tumaba siguro baka bibilog. Yun na yun yun na yung binebenta ni Nanay Conching pabilugin mo lang ng konti, yun na yun. Binebenta niyang tagti 300 pesos 1 kilo. Ayan tingnan nyo, lakas kumain. Ang bangus kasi hindi naman po mangingitlog dito yan. Tama si Brother John Roque, sabi niya, brother, alam ko sa dagat yan. Naalala ko si Ray, sabi niya pag tag-ulan, sabi niya, Gel, pag tag-ulan, isa sa mga racket ko, ano ako ng fingerlings ng bangus, sumasalok daw siya sa dalampasigan lang, nangunguha siya ng fingerlings, binebenta niya. So yun po yung kanyang racket, kasi ang bangus nga nangingitlog po sa dagat. Ayan. So may go signal na tayo.
Kanina nagtry ako ng underwater, kaya lang mailap sila. Ayan, busog na rin po kasi kanina. Pero naghahagis po uli ako ng pagkain. So kaya na nilang umubos ng isang ganito sa isang umaga. Tapos siguro hapon isang ganito uli. Ayan o, kalahati na lang hinagis ko. Ayan mga farmer. So sa tingin ko tuloy-tuloy naman kasi nagro-roam sila, umiikot. So yung iba nasasanay na dito ang dito ang pagkain. Minsan makikita nyo ang dami pong kumakain eh. Talagang ayos, tiyaga lang talaga. Sa studies, sabi nila slow grower daw yung ayungin. Baka dahil nga sa wild. Pero malay natin, makatulong din po ang feeds kasi syempre mataas ng crude protein yan eh, nasa 30 plus. Tingnan natin kung sigurado mas mataba pagka syempre lagi po nakakakain. Hindi naman po kakain ng marami ito, hindi kagaya ng tilapia na grabe po kumain pagka ito maliliit lang naman eh. So yung 3 sako natin yan baka abutin na ng, kung lalakas kumain kasama ang red tilapia baka abutin ng 2 months. So maybe 1.5. Kasi pa dala-dalawang salok lang ako everyday oh. Hindi pa po gaano din yung tilapia. Masyado pa po silang nagre-rely din sa ano din, sa natural food syempre. At eto nga eh, nakarating na daw dun sa dulo, nakalabas. Sabi ni Aris, nakita niya daw red tilapia, grupo-grupo na andoon sa patay tayo, sabi ko, nakalabas na. Ayun, naandoon daw sa ginagawa na ano, umapaw na kasi yung tubig doon. Ay nako, pero okay lang yan. Oh, ayan mga farmer, at masaya naman na tayo dahil wala namang nalutang na mga patay. At ayan, masigla. So balak natin magdagdag uli another 7,000 or 5. Tingnan natin. Pero baka doon na lang po tayo sa kay Laguna Lake galing Rizal. So tingnan natin.
Basta kakontian niya na lang daw sa plastic. May oxygen naman daw yun, kaya lang siguro talagang natagalan sa biyahe. Pero ngayon may make sure niya na mas mabilis. Baka kasi hindi nag-NLEX yun ang ano nagtitipid din siguro yung nag-deliver. Hindi siya nag-NLEX, kaya lang kaya naman natin bigyan ng extra diba? So importante makarating po ng mabilis dito. Kasi yung Laguna de Bay nga na nakarating dito, Bai Laguna. Ayan, Bai Laguna galing. Mabilis lang po ayun yung red tilapia. Mabilis lang pong nakarating dito. Yung galing Rizal, kung madaling araw naman umalis, kaya po nakarating dito halos 11 na. Masyadong matagal sa biyahe. Malalaki na yung isda medyo syempre oxygen kailangan po nila talaga. Kaya nga sabi ko sa kanya much better kung kontian na lang, kasi sabi niya 200 daw 40, masyado pong maraming siksikan, di ba? So ayun, kahit gawin niya na lang na tag 70 pieces, mga ganun. Kaya usapan ko na lang. So ayan mga farmer, mamaya kakain ulit tayo. Tiyaga lang at malay natin may future tayo dito. Kasi kung oxygen ang kalaban, kaya naman natin gawa ng paraan May paraan naman po. Pwede naman tayong maglagay ng yung pump, diba? Gagaling dito, sisip-sipin, ibubuga din uli para gumalaw lang yung tubig. Gamitin natin ang power of the sun, di ba? Mailap talaga yung ayungin. Pag kumain sila, hindi mo makikita yung ano na lang, splash na lang ang makikita mo. Hindi kagaya ng tilapia na pag umangat, sila, yung kakain sila talaga, nakikita mo. Sila, itong mga ayungin, pag kumuha ng pagkain, snap lang talaga, pak, baba agad siya. Kaya makikita mo, kikislap na lang yung tubig. Ang bilis nila. Ayun tingnan nyo. Hindi kagaya ng tilapia na tingnan nyo. Buntot yun, pumapalo. Ay, masaya ako mga farm. Alam nyo bang excited ako lagi pag magpapakain. Nakikita mo ang saya kumakain sila. Kasi ibig sabihin naandun na tayo, nasa right path ba. Although hindi pa naman talaga naandoon, pero umuusad, diba? Masigla, kumakain. So time na lang ang kung marami ang nabuhay, diba? Doon natin malalaman. Panahon ang magsasabi. Ayan galing. Ayan balikan natin tong ating mga ayungin. At ayun, nanginginain pa rin po yung iba. May feeds pa dito mga nakalutang, which is okay lang yan. Kasi binababarang ko kasi yung mga umiikot po para masanay sila na nandito pala may pagkain. Ayun doon, kaya taas na ng tubig ayun kita nyo kumikislap, bibilis. Hopefully bumilog sila pagka tumaba medyo mga payat itong huli kikita natin yan. Yung iba po kasi nakakulong na sa cage yan, tapos ayun nga, nag-aantay, may mga order, kaya ayun, medyo payat. Sana yung mga maliliit na andito rin at doon pa naman tayo order ulit sa mga maliliit. Tingin ko
okay naman yun. At nag-promise naman si tropa na babawasan niya na po yung ilalagay sa plastic. Sabi ko nga, wag niyang 200 kasi 200 masyado pong ano, kahit mga 70. Dagdagan niya na lang ako ng charge, 70 pieces kada isang plastic. So kung ganon, medyo may laban po yung isda kasi hindi sila siksikan gaano sa plastic. Ayan. Hindi na tayo, bukas na tayo uli maglalagay ng feeds kasi ayan, meron pa po dito. Ayan palipat-lipat lang. Pero marami po ang kumakain pa. Kaya nakakatuwa. Yun nga lang lumipat na po doon yung ating red tilapia. Tumawid daw. Patay tayo. Ayun. Ano kayang gagawin doon? Makabalik kaya dito? Sana ano. Ayan ang hangin. Napakalakas po ng ating amihan. Ayan habagat. Ang lakas po ng hangin. May imagine ko pag may bagyo ano. Hirap yung mga halaman natin. Wala pa naman. Every year po talagang may dumadaan at dumadaan pong malakas na bagyo. Ayun lakas. Nakakain lang. Ganyan. Mailap. Sobrang ilap. Sobrang ilap po. Ready naman na yung ano natin, yung makina pala. Okay na. Yan po ay gawa na. So pwede naman na ikabit na natin yan. Tapos at least sa bagay pwede ikabit lang, pero most likely hindi na po bababa ang tubig natin. Tataas pa po ng tataas yan. Dahil sunod-sunod na yan. Habagat season. Baka makapagpa-andar tayo ng makina December na siguro yan, or November, mga ganon. December o January. Doon na kasi medyo pahina na po yung ulan. Ayan sana makatulong yung feeds ano, na mas mapabilis po yung paglaki nila. Malalaman natin yan after a month. Pwede tayong magbingwit. Nandiyan na yung hook galing pa ng Indonesia pala yun, maliliit na hooks. Tapos yun nga, maliit lang po na pang 2 pounds lang na linya. Yun po ang pinakamaliit na nahanap ko. So yun, bibingwit na tayo pagka siguro 1 buwan. Kaya gusto ko makarating na din ewan ko lang kung kailan po i-deliver. Baka next week, baka Monday o ano. Kasi Saturday hindi na naman tayo pwede. So ipapaschedule ko na lang ng Monday uli yan. At ayun, kaya lang wala ng red tilapia. Pero okay na siguro yung 3,000 na red tilapia. Yung bangus naman na idadagdag ni Bebe, pwede naman tayong kumuha. Kasi may mga naka-chat naman po ako galing naman Bulacan na pwede naman nating ipalalamove or diba, transportify. Ang sabi sa akin, sirantay lang tayo, isasabay natin yan para maisingit natin. Kasi nga pag hinango pala yon, dapat maramihan. Pag ganong kaunti lang daw, ihihintay pa. So ayun, antay na lang tayo. 500 lang. Magkaroon lang ito. Tingnan natin kung mabubuhay ba dito. Si Bebe lang naman, ayoko na nga sana Si Bebe po kasi sabi niya, maganda yun para pag bingwit may iba daw na makikita. O tingnan nyo yung pang spray natin na andito. Si Naynay, grabe po ang likot. Kung ano-ano ang ginagawa. Sobrang likot. So dito wala na tayong masyado nakikita na kumakain. Na naghagis ako dito, marami na po ang naando Diyan na sila kumakain. Sana yung unang dating na ayungin, marami po ang nakasurvive. Pero 100% may nakita kami na naglalaro at kumikintab yung
makintab na makintab, silver. So wala naman pong iba eh. Kaya sabi ko, okay, marami naman kami nakakita. Kaya nga naglakas loob ako na umulit eh. Dahil sabi ko pa, pwede talaga may buhay. So ayun, kaya yan, yung pangalawa naman, ito, ewan ko ba't ganyan, sanay kumain. Sana ito yung native na ayungin, kasi hindi naman po ang habol ko, yung ayungin talaga ng Laguna Lake, no? Yun talaga ang hinahanap natin. Lakas kumain, no? Tingnan nyo, nahabol nila yung mga nakalutang pa na feeds. Hinagisan ko na naman ng isang ganun eh, pero halos ubos na naman mga ka-farmer. Ayan, nakakatuwa. Hindi ko lang alam kung sa bagay busog naman po sigurado kaagad yun. So ibang grupo na naman yung kumakain. Tuloy-tuloy lang eh, umiikot eh. So sana ganun para lahat nakakakain. Ay nako, ayan mga ka-farmer, maikli lang tayo ngayon. Yan lang naman po ang update. May underwater sana tayo, kaya lang wala na masyadong natakot. Camera shy talaga itong ayungin, mailap. Natakot nung binaba ko yung camera, natakot. O yan, marami pong salamat at magandang buhay. Ayungin pa more. Kulang na kulang pa po ang ating tawag dito, ang ating pond. Kulang na kulang pa. So kayang-kaya pa po actually, kahit 20,000 kayang-kaya pa, kaya lang ayoko din namang mag-overwhelm sa so konti lang, tama na siguro yung another 7 or 5,000. So nasa mga 20 plus tayo, kung sakali mang buhay yung 5,000 na lang dun sa 7,000. Tapos itong dinala ko 6,000 plus daw itong dinala nila yung huli. Sabi mo ng 5,000, meron na tayong 10,000. So another 5 o mga 15, pwede na yun. At mag-aantay din tayo, baka mag-breed din sila, hindi ko alam kung pero ang sabi naman, at the age of 3 months daw to 4 months, nagbi-breed na yung ayungin. Sabi nila, napanood ko sa yung nag-i-study. So kahit daw pamaliit pa lang, sabagay may mga puga na nga pala, nagbi-breed na. So malay natin makapag na din sila. Baka siguro dahil kaya slow grower sila, kasi nagbi-breed po agad. Kasi alam ko pag buntis, syempre hindi masyadong di ba, makain. So ayan, tingnan nyo, kakaw. Yan na lang ang mga tatanungin natin din. Sasagot din natin yan pagkaroon na ng pagkalipas na ng panahon. Kung kaya bang mag-breed dito, yung mga checklist natin na alam mo yun, lalaki ba ng gaano ba katagal bago lumaki. Pero swerte tayo, malaki na yung dumating, diba? Ini-expect ko maliit, gamalunggay pero ito pwede nang ipaksiw pwede mo nang patulan Ito na po yung mga dinadaing nila, maliliit. So ayan takaw. Kaya ayun, at mga hinihintay natin na kaya abangan nyo po at samahan nyo po ako dito sa journey natin na ito, kung pwede ba talaga ang ayungin sa fish pond na ganito. At meron naman tayong paraan kung kailangan natin ng alam niyo na yung tubig na lumalagaslas. Gagawa naman natin ng paraan yan in the future. So yun lang naman po ang tapos yun, gaano kabilis lumaki. Makaikot kaya ng 1 taon, pero pag lumaki naman most likely makakaikot ng 1 taon mas malaki na ang chance. Tingnan nyo, dami na naman tuloy-tuloy po yan mga farmer, tuloy-tuloy. Kaya hinahayaan ko lang, naglalagay ako ng yung maliit na cup na yon, iaano ko na, kasi tuloy-tuloy po ang mga kumakain. Hindi ko alam kung same group or alam nyo na, yung umiikot tapos nakakain dito. Kasi kung sila lang, posible naman busog na yun, diba? Tilapia man, nabubusog din Sabi nga nun, pag naghahagis ka daw 20 minutes, dapat maubos nila pagka may nakalutang pa after 20 minutes. So nag-overfeed ka ito naman, ganyan talaga. Dahil yun nga, hindi pa sila sanay at kailangan matuto po lahat. Tagal to, na feeds natin na to. 3 sako po ang
Binili ko eh. Kaya lang hindi ko alam kung ilang kilos yon. Parang nasa 20, parang 15 kilos lang. Free starter. 1,000. 1,000 ano. Tapos sabi ni ka-farmer Randy, yung nakita niya daw na orange na yun, hindi daw flower horn yun. Yun daw po ay red tilapia din. So sana no. At mukha namang hindi naman siya carnivorous. Sana. Ayan, lakas kumain. Sarap mag-observe lang na andito ka. Tingin-tingin. Makain sila. Makaka-relax na. So ayan, marami pong salamat mga ka-farmer. Kanina pa ako nagpapaalam, di matapos-tapos. So ayan, thank you po. At sa mga nag-aabang po dito, ay medyo nadagdagan ng viewers natin, ano. Marami ang nakaabang. Sama-sama na yan. Merong nagwi-wish ng tagumpay, merong nag-aabang, alam nyo na. So ganun talaga. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.